Mga kapuso, hindi po nawawala ang reunion tuwing holiday season. Kasabay rin yan ang hindi rin nawawalang, naku, ito yung mga tanong na, kailan ka mag-aasawa? Mga awkward questions po ng mga kaanak. Kung paano ma-survive yung mga tanong na yan, alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Pasko is waving, pero bukod sa kasiyahan, nariyan na naman ang mga tanungan sa reunion na... Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka magkatatrabaho? May jowa ka na ba? Ayon sa life coach na si Nathaniel Chua, isa sa mga punot dulo ng ganitong awkward na tanungan sa mga reunion ang pagnanais na may mapag-usapan para makapag-bonding. Parang nape-pressure ako. May kinalaman daw kasi ang choice ng itatanong sa tagal na hindi nagkita ang mga magkakaanak. Nanggagaling yan sa kultura. Minsan nagta-tunnel vision tayo in the hope na to strike up a conversation, put grease in the gears na we ask these things. Hindi sila na-call out, hindi na bibigyan ng counter reaction. For me naman kasi wala naman timeline talaga yung ano. So medyo na-pressure pero at the same time naiinis din. Nakaka-degrade siya. Personal question na hindi naman dapat sinishare kung hindi mo gustong i-share. Ano nga bang pwedeng gawin sa mga bagay na ganyan? Sabi ng life coach, komprontahin o manahimik o kaya'y mix of both at i-control ang sasabihin. Hindi mo naman makokontrol yung sinabi ng ibang tao but you can control your action. But you can control how you respond. Sinasabihan ko na lang po na siguro in time, parang darating tayo dyan. Sabay, change topic, kamusta ka na, gano'n. Siyempre, tahimik ka na lang. Sabay, goodbye. Kailan ka mag-aasawa? Sinasagot ka na lang na hindi muna sa ngayon. Priority ko kasi yung career ko. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.